Hindi naman siguro gagawin ni Melissa yung sinasabi ni Atty. Palomo, pare. Paano pag ginawa niya? Paano pag nag-file siya ng petition para may paiwalang visa ang kasal namin? Siguro may isipan naman ni Melissa na ikaw pa rin ang ama ni Eva. Pare, mahal na mahal ka ng anak mo. Kenneth, kilala ko si Melissa. Magpipitong taon yun ang hinahanap ko sino yung rape sa kanya. Sa tindi ng galit niya sa akin, pwede niyang gawin yun. But I just don't know what to do anymore. Sila lang ang buhay ko. Sila ni Eva. Para akong namatay pag nawala sila. Sabihin mo kay Ninong kung anong gusto ng gift na. Kahit anong bibigay ko sa'yo. Hindi naman po kasi regalong kailangan ko. Kundi Daddy. At kayo po ang gusto kong maging Daddy, Ninong. Wanna marry me, Melissa? Oo, Felix. Oo. Kulang pa yung habang buhay para ipakita ko sa'yo at ipadama ko sa'yo na mahal kita. Hindi ako dapat maging malambot. Hindi ako dapat maging malambot. Eva! Daddy! Daddy! Ay, anak. Alam mo bang miss na kita? Palagi kitang naiisip. Opo. Kasi palagi din po kitang napapaniginipan. Sabi po kasi ni Lola, kapag napapaniginipan mo isang tao, iniisip ka niya. Ah, bale. O, ito. Bigay ko yan para sa'yo, ha? Lagaan mo yan. Siya muna ang kasama mo habang wala si Daddy. Ha? Pero Daddy, ikaw pa rin po ang gusto kong makasama. Sana, Daddy, magician ka na lang para ma-magic mo si Mami at hindi na siya galit sa'yo. Naku, yung mga magician na yan, nagsisinungaling lang yan. Nanloloko sila, akala mo magaling. Ako, ayoko na magsinungaling sa mami mo. Gusto ko mapatawad niya na ako ng kusa. Ayoko na siya lukuhin. Thank you very much, Daddy. May bago na akong pet. Ano pa pangalan mo? Anak, akala ko ba ngayon niyo pag-uusapan yung kaso? Ah, oo, papunta na ho siguro si Roberto at si Atty. Monzon. Si Eva.
Ayun pala eh. Felix! Layuan mo ang anak ko! Eva, dito. Umalis ka na at huwag ka na magpakita sa amin.